kumusta ang summer niyo mga mare na umaga pa lang sobrang init na at napakasakit na nga ito sa balat. Ano pa kaya sa bandang 10 AM to 3 PM? Kaya lagi po tayo mag-ingat at maging hydrated. So tara, for today's kaganapan, naway samahan niyo pa rin ako. It's me again, ang inyong lingkod ko, Maring Lucebian Mini Vlog. Bago ang lahat, welcome po to my small channel. Kung hanggang ngayon nandito ka pa rin nag-aabang ng panibago kong video, hi, hello po damo nga salamat haimo or haiyo nga tanan. May the God bless you all everyday. Ito nga pala, bago ang karawan ni mother ay nagagawa na ako ng simpleng salad lang naman. Gelatin, tapoy ka at mangga lang naman ang paghahalo-haloin ko. Pero para sa amin ay okay na nga po ito, for the go. Dahil low budget nga ang kumari ninyo. Gabi na nga sa mga oras na ito habang ginagawa ko itong salad. Para pagkatapos nito ay mailagay na agad sa ref at ma-overnight sa lamig. Mas malamig, mas masarap. Kasing sarap mo, huy, hindi. Lalo na ngayon sobrang init na nga, kaya masarap kumain ng malalamig. At nakakabawas nga ito ng init sa katawan. Huwag lang yung init na nararamdaman mo para sa partner mo. Huy, hindi ganun. Bawal man lamig sa partner mo. At baka pagsisihan nyo. At dahil tapos ko na nga ito minikos-mikos, paghalo-haluin, aayusin ko lang ang mga laman ng ref para mayroon paglagyan ang ginawa kong salad. Isa na nga lumamig ito kasi parang nagloloko na rin itong ref namin. Na para bang nagpaparamdam na siya. Huy, wag naman ganun dahil wala pa akong pangpalit sa'yo. Gumagana naman siya pero hindi gaanong lumalamig sa ibaba. Pero itatry pa rin natin at siguro naman hindi mapapanis itong salad kahit hindi gaanong kalamig. Kung di, masasayang ang lahat-lahat. At hindi naman ito pwede ilagay sa itaas. Dahil magyayelo na lang talaga yan. At ayoko rin naman ang ganon. Nailagay ko na nga itong mga mare sa ref. At gagawa naman kami ni mother ng muron. Opo mga mare, muron po ang tawag niyan dito sa amin. Ang alam ko yung tinatawag nilang suman ay yung malagkit o yung sticky rice. Ito kasi bigas siya na giniling. Gabi nga rin namin ginawa ito ni mother. Para daw pagising niya ng madaling araw ay isasalang na lang niya ito. At para rin hindi magkasabay-sabay ang mga gagawin bukas. Dahil bukas ng umaga magdidilig pa ng kanyang mga pananim at mayroon pang ibang lulutuin. Kunti lang naman pero syempre matrabaho iyon. Mabuti na lang mabilis si mother gumawa dahil syempre mastermind na nga. Kung pareho kami mabagal, aabutin talaga kami ng siyam-siyam. Mapupuyat na lang talaga. Syempre ayokong mapuyat dahil mawawalan yan siya ng energy kinabukasan. Mayroon pa naman akong lulutuin. Pero madali lang naman ito matatapos dahil kaunti lang naman. At syempre dalawa naman kami ni mother ang gumagawa. Ganyan nga ang ginagawa ko, pinapatong ko na ito sa misa kapag niro-roll ko na ito. Dahil hindi pa naman mastermind ang kumarin nyo sa paggawa. Pero for the go na yan, ang importante na tutulungan ko si mother. At dito malapit na nga kaming matapos. Nito na nga karami ang nagawa ko. Pagkatapos namin magbalot ng moron ay ilalagay lang muna namin ito dyan sa maitim na planggana. Para ilagay lahat ang nagawa namin. Ising pa nga ang dalawang bata na hinihintay kami matapos. Lalo na itong anak ko na excited para sa kaarawan ng nanay niya. At tumulong na nga rin siya dyan. Pagkatapos namin ito pagsama-sama sa isang lalagyan, magliligpit ng kaunting kalat at pagpupunasan na rin ang misa. Siyempre kailangan namin malinisan ang misa para hindi lang gamin ang moro. Dahil dyan nga lang namin ilalagay. Hanggang kami dyan natapos around 9 PM kaya gising pa yung dalawang bata. For good yan para sa amin ni mother na maaga kami natapos dahil hindi nga kami mapupuya. Kinabukasan na nga ito ng umaga at ito na po ang moro na ginawa namin ni mother kagabi pang last na salang na pala ito. At ito naman tatlong bata ay inutosan na rin ng nanay nila na magbalat nitong maliliit na hipon. Ang tawag nga niyan dito sa amin ay bangkigan. Na masarap na nga ito isahog sa gulay at sa pansit. At yan ay isasahog nga ni mother sa lulutuin niyang pansit. For the go. At dito naman sa kusina ay busy na nga rin kami ni mother na akala mo maraming lulutuin. Iilan lang naman na putahe para lang ma-celebrate ang kaarawan ni mother. Alam ko napapasaya ko siya kahit papaano mayroon siyang kaunting handa at kahit man napapagod siya sa kaluluto. Pasensya naman mother kahit birthday mo ay napapagod ka. Dahil hindi ko rin naman ito kayang gawing lahat. Yang niluluto ko mga mare ay mga gulay para sa gagawin kong lumpia. Mother nga ay nagsaing ng kanin at nagluto na rin ng adobong manok. Yung anak ko naman ay tumulong siya na daw ang maggagayat ng hotdog para sa isasahog sa spaghetti. Dahil naluto ko na nga ang mga gulay para sa simpleng lumpia at ito binabalot ko na nga ng wrapper for the go. Fast forward mga mare, hito kinakantahan na nga namin si mother. Happy birthday to you. Salamat. Damo pa maabot ko nga birthday.
At yan lang naman po lahat ang handa ni Mother sa kanyang kaarawan. Pagkatapos namin nakantahan siya at picturean ay nagdasal na rin bago kami kumain. At dito na nga namin isinelebrate ang kanyang kaarawan, hindi na sa bahay dahil mainit nga. Maganda nga dito dahil kapag makaramdam ka ng init ay lulusob ka na lang sa dagat para maligo. For the go. At syempre habang nagsiselebrate ng kaarawan at pagkatapos kumain ay hindi nga mawawala ang ikot ng baso. Fast forward ulit mga mare, nandito na nga kami sa bahay. Umuwi na nga rin kami bandang around 4 p.m. At dito nga nabisi na ang kumare niyo sa pagliligpit, paghuhugas ng mga gamit at sa paglilinis. Dahil sobrang kalat nga, hindi ko na alam kung saan ko sisimulan. That's all for my today's ganap. God bless sa iyo nga tanan nga hinay po kita permi. Damo nga salamat!